Yung isyung ita-tackle ko sa inyo ay tungkol dito sa kay Congressman Livesty. Tungkol dito sa Solar Philippines niyang renewable energy, no? So, ang in-encourage ko kayo na makinig sa hearing tomorrow at 1 p.m. January 19 sa Blue Ribbon Committee hearing ni Senador Lacson, no? So, parang talakayin doon yung isyung tungkol dun sa pagbibinta or ano ang nangyayari sa kontratang na-assign sa Solar Philippines na na hindi niya nagawa o hindi man lang niya inaksyonan o hindi man lang nagpaliwanag. Okay? So, ang mga sinasabi ko dito ay so disclaimer lang, so base lang ito sa pagkakaintindi ko. Hindi ko kayo ininganyo na tama yung intindi ko. Pero sinishare ko lang sa inyo para at least may idea kayo. Then for a full understanding, yung tudong unawa ay subaybayan niyo pag ang anong understanding ko na talaga after tomorrow sa tomorrow hearing. Yung mga data, no, yung mga nailagay ko diyan kung ilang kontrata yung na na na-cancel, iba yung nadinig ko kaysa sa dito sa parang baka mali ang pagkatanda ko sa nadinig ko, pero base sa research ay a total of 163 contracts being canceled. 64% doon ay account napunta kay sa Solar Philippines, no? Yung pagkakaunawa ko. So, yun lang. Kung interesado kayo sa ganito, subaybayan nyo yung tawag nito, isi-share ko sa inyo. Kasi parang lumalabas na sa umpisa, hayaan mo na lang, yun na lang muna, no? Blacklist itong isang Kasi kumpanya. ngayon pala na-terminated. So I don't know if the process has been done, but it's already in our contracts na pwede kang i-blacklist if the DOE decides so. Mukha bang Secretary? Mukha ba naisahan ni Leandro Lubiste itong pamahalaan? Yung DOE. Naisahan yung... So sa tanong ni Christian Isguera kay Secretary ng Department of Energy Sharon Garin, kung tungkol dito sa pinasok na kontrata o na ni Libiste na inaasahan ng DOE na secured na kayang i-deliver ni Libiste, pero wala namang ginawa hanggang hindi may i-assign. So nakakuha siya ng kontrata ng 134 contracts kung tama ang recall ko, at nanatiling hindi niya nagawa, pero wala siyang ang daming mga pinapadala sa kanyang mga communication na hindi naman niya natanggap kasi nga sabi hindi na daw niya hawak itong Ispinek kasi sinold out na nga niya kay pero may share pa siya, sinold out niya sa Meralco Gin, pero may share pa siya, pero sabi niya hindi na daw siya active doon, so wala siyang nagawa, hindi niya na-receive kung may mga pero ang sabi ng DOE sabi ni Secretary Garin, walang kinalaman ng Ispinek doon sa mga kontrata na kinancel nila. So ang tanong kung naisahan ba, sabi ni Secretary Garin, yung DOE ang naisahan nila kasi nga hindi nila pwedeng i-assign sa iba kasi nakakontrata na sa Solar Philippines. So naisahan kasi wala siyang ginawa, pero parang ang understanding, nag-antay na lang ng somebody who will be interested and have it passed to another contractor, parang ganon, at parang kikita ang Solar Philippines. Yun pagkakaunawa ko sa sinabi. So para maintindihan natin kung ano nga ba to,
bukas, January 19, merong tatalakayin ito sa Blue Ribbon hearing bukas. So normally naman ang Senado ay mag-umpisa o bantayan nyo na lang kung anong oras ang start ng Blue Ribbon hearing, ano. O kung hindi naman kayo maka-watch live, pwede naman mga replay yun. Okay? So yun lang, sinishare ko lang sa inyo kung ano tong so yun lang sinishare. I don't want to align them directly, ano, Sige, kasi, stick to the facts based on what Yeah, you've discovered. you know, parang ano kasi, parang why not deliver? Because really it's an opportunity. When you win a green energy auction, you're assured of a stream of income for 20 years. Maganda negosyo yan. What we ask is you deliver such capacity at a certain date and for 20 years. I don't understand why won't you pinag-aagawan yun eh. Why won't you develop the project? It's no excuse yung mga permitting and what the red tape is. It's there, but people are able to deliver. We are 25% renewable already. Kaya ang dami pumapasok. This is an exception. So parang So nagtataka ito si Secretary Garin kung bakit ayaw niyang i-develop yung project, yung kontrata na nakatoka sa kanya, samantalang ang laking kikitain doon. At parang lumalabas na nag-antay lang siya ng isang negosyante o investor na kukuha doon sa naka-atang na kontrata sa kanya o sa kontratang kanya na kasi hindi niya dinidevelop. So yun ang pagkakaintindi ko sa sinasabi nito ni Secretary Garin. parang we were disillusioned by this, no? It's very disappointing. Kaya parang yun nga, nagamit yung contracts namin for something else. Not to produce power, but for something else. More difficult to assign or transfer a contract. We can make the rules so strict, but diba, you cannot decide. A contract or a franchise is a privilege given to you by government. Yeah. Because ano yan ikaw ang napili ng gobyerno para gumawa ng itong proyekto. In this case, a solar power plant. With expectation. Sa isyong ito ay para itinukoy ang pinag-usapan nila ay yung solar energy ni Congressman Libeste na ang nangyari binigyan siya ng franchise na parang hindi naman wala siyang ganong ginawa at nag-antay lang siya ng kung anong may interesado na kikita siya doon. Parang gano'n. Take note na ito'y opinion ko lang at sinishare ko sa inyo na hindi ako sigurado na kung tama yung interpretation ko. Anyway, pinapatinig ko naman sa inyo pero ang unawa ko ay yun. Government that you will deliver, no? So a privilege comes with responsibility. You cannot monetize the privilege given to you by government without cost compression. I'll buy it cheap and then I'll sell it high. I won't even put a fence there, no buildings, nothing. Hindi ko ayusin yan. Hintay lang ako magbibili. That's what happens to some of our developers. Hindi man diretsahang sinabi ni Secretary Sharon Garin yung na ito'y parang yun ang nangyari sa case ni Congressman Libeste. Pero parang ganon, di ba? Especially those given previously earlier in the early days of renewable energy here. They just get a contract, they apply for it, comply with our requirements, and then for years on years, kasi pag nakuha mo yung contract, nakareserve pa yung area sa'yo eh.
Walang ibang pwedeng pumasok eh. Corner You mo block off everyone. Oh, na-corner mo na yun. Na-hijack mo na. So, what they do, you see, like flipping a property. You don't do anything. You don't apply for a permit. You don't, basically, you just wait it out until somebody wants to start a renewable energy company, project, and then you sell it to them in contract lang, without doing anything. Ganun po ba And yung that's nangyari good. dito? Ganun po ba yung ginawa ni Lubiste? It seems. It seems because it seems like the pattern there. Because we've seen that in other investors also. That's why Kasi parang ganun ang lumalabas na binibenta ni Congressman Libiste yung part doon sa yung sinabi niyang Ispinik. So Solar Philippines, ano yung NEC? Basta yung bininta niya na yun, nabili ng Meralco. Okay, so parang wala siyang ginawa kundi i-comply lang yung mga requirements para ma-award sa kanya yung franchise or yung kontrata. Na actually yung franchise na yung nakuha niya yung franchise tapos nagkakaroon siya ng mga kontrata, yung sinasabing nangako siya ng 120,000 megawatts, no? So nakuha niya yon na hindi naman niya na-deliver. Okay?